O mga kaibigan, ikinagagalak naming muling tanggapin dito sa studio ang matagal na naming bisita at kaibigan, si Coronel Douglas MacGregor. Isa siya sa pinakamahusay na tagasuri ng geopolitika ngayon. Coronel, kailangan nating agad talakayin ito dahil lumalala ang sitwasyon sa gitnang silangan. Gusto kong marinig ang opinyon mo tungkol sa bagong blockade ng Estados Unidos. Sabi ng Iran, baka itigil nila ang kalakalan sa Red Sea. Ano masasabi mo sa sitwasyon? Sige, hayaan mong simulan ko sa tatlong mahahalagang paksa at pag-usapan natin sa huli, si Trump at ang mga ginagawa o sinusubukan niyang gawin. Unang gusto kong bigang diin ang pandaigdigang sistema ng enerhiya. Para sa mga hindi nakakasubaybay, ang pandaigdigang sistema ng enerhiya ay binubuo ng libu-libong oil tanker, refinery at mga pasilidad ng produksyon, hindi lang sa Persian Gulf, kundi sa buong mundo. Natutuklasan nating may mga bagay tayong hindi natin lubos na naunawaan noon. Kapag nawala ang 15 milyong bariles ng langis araw-araw sa merkado, sa katunayan, may ilang tao na nagsasabing mas malapit ito sa 20. Pero manatili muna tayo sa 15 sa ngayon. Na ito ay hindi lang nakakaapekto sa mga estadong nakikipagkalakalan sa Gulf Cooperation Council o Kuwait o Qatar o Iran o kahit sino pa. Apektado bigla ang lahat ng tao sa mundo. Halimbawa dito ang Australia, na halos walang reserbang estratehikong petrolyo. Maubusan sila ng diesel sa tinatayang 12 hanggang 13 araw. Wala silang kakayahan sa pagpipino, kahit na may natitira pa silang kaunting langis. Ibig sabihin, halos hihinto ang ekonomiya nila sa operasyon. Australia pa lang yan. Makikita mong kakaiba ito. Oo, pero natural lang na maging kampanteng lahat habang tumatagal. Iniisip nilang palaging nariyan ang lahat. Pero itong sistema ng enerhiya, mabilis lumala ang sitwasyon. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Isa sa mga hindi magandang epekto nito ay ang katotohanang 35% ng pataba sa buong mundo ay nawala na. Hindi na ito available. Parang kabaligtaran nito ng Green Revolution. Kaunti na lang ang nakakaalam tungkol sa Green Revolution na nangyari mga 50-80 taon nang nakalipas, kung saan natutunan ng tao kung paano magtanim ng mas maraming pagkain na nagdulot ng paglaki ng populasyon. Sa ngayon, kahit tumigil na ang lahat na yon, dahil sa 35% na kakulangan sa pataba, haharapin ng mundo ang taggutom sa iba't ibang bahagi ng mundo sa susunod na 2 taon. Kahit sa Estados Unidos, dahil sa kakulangan sa pataba, haharapin natin ang kakulangan sa pagkain sa hinaharap. Malamang mas maganda ang kalagayan natin kaysa sa iba. Dahil marami tayong langis. Ngayon, may isa pa akong punto. Maraming tanker ngayon ang pumipila papuntang West Coast o Gulf Coast para subukang kumuha ng langis na hindi nila makuha sa iba. Malinaw na kumikita ng malaki ang industriya ng langis sa panandaliang panahon. Pero natutuklasan natin na hindi natin kayang punan ng kakulangan dahil hindi rin natin kayang magkarga ng ganoon karaming langis sa nakalaang oras. Nagsisimula na tayong makarinig ng tsismis sa Washington na baka itigil ang pag-export ng langis sa mga susunod na buwan dahil kakailanganin natin dito na posible magkaroon dito ng pagrarasyon na hindi pa naranasan ng mga tao. Sa palagay ko, mahalagang maintindihan natin ang epekto nito at tandaan, ito ay isang piniling digmaan. Pinirito ni Trump na gawin, sang-ayon ng Kongreso. Walang botohan o deklarasyon ng digmaan. Walang paliwanag na binigay sa mga Amerikano. Wasak na ang sektor ng enerhiya at lalo pa itong lalala. Sunod naman ang petrodollar. Ang petrodollar ang naging pinagmula ng ating, masasabi ko, karamihan ng ating kasaganaan at tiyak na malaking bahagi ng ating yaman. Ito ang kasunduang mula dekada 70 na nagsasabing lahat ng kalakalan sa enerhiya ay gagamit ng dolyar. At ang mga dolyar na yon, kapag naganap na yon, ay babalik din sa ating ekonomiya. Pupunta ang mga iyon sa ating treasury at tutulong pundohan ng ating utang at sa madaling salita, pundohan ng pagkonsumo na nakabase sa utang na siyang kalagayan natin ngayon. Ang ating pagkonsumo ay pinupundohan ng utang. Namumuhay tayo ng lampas sa ating kakayahan. Lahat ng yan ay malapit ng magwakas ng biglaan. Maraming taong hindi nakakaintindi niyan. Hindi lang dahil sa pagsasara ng mga kipot, kundi malinaw na sinabi ng Iran na pwede kang bumili ng kahit ano, pero hindi gamit ang dolyar. Kailangan itong gawin. Mas okay sana kung yuan, pero pwede rin ang rubles o ibang pera. Samantala, bahagi ng komunidad na sumusuporta sa petrodollar at sa pagkonsumo na pinopondohan ng utang sa Estados Unidos ay binubuo ng Saudi Arabia at ng Emirates. Ang Emirates ay hindi pa ganap na wasak, pero masasabi kong nasa 50 hanggang 60% na sila at madali silang umabot sa 70, 80 o
o 90%. Ang Saudi Arabia ay kasalukuyang nag-e-export sa buong bansa gamit ang pipeline papuntang Yanbu, Jeddah at iba pang lugar at gamitin ang pulang dagat. May grupong Houthis na matagal nang nilalabanan ng Saudi at ngayon, kaya na nila itong pigilan. Hindi nila kailangang palubugin ang mga barko. Kailangan lang nilang sirain ang mga pasilidad ng pantalan. Mas madali pa nga kung tatamaan lang nilang pipeline. Dati akong sumasakay pataas-baba sa pipeline na yan bago magsimula ang Desert Storm. Obvious at madali ito. Walang tinatago rito. At ang mga pangunahing pasilidad ng infrastruktura ng langis para sa pagre-refine at produksyon at iba pa ay nasa Al Jabael na isang napakalaking pantalan sa baybayin ng Gulf. Kung masira yon, masasabi kong abutin siguro na hanggang 10 taon bago makabawi sa loob ng Gulf. Mukhang hindi sinasalang-alang ni Pangulong Trump ang alinman sa mga bagay na ito. Hindi ito naging pangunahing paksa sa mga talakayan dahil simula't simula, laging nakatuon sa Israel. Kailangan natin itong gawin para sa Israel. Hindi ko alam kung kailan sa kasaysayan ng Estados Unidos sila nakipagdigma para lang sa ibang bansa. Lalo na kung hindi naman nanganganib ang ating mahalagang estratehikong interes at hindi rin tayo nanganganib. Ngayon, nagbago na yon. Pero tiyak na nung panahon na tayo ay nakipagdigma, ganun yon, o hindi naman tayo nagdeklara ng digmaan. Basta tayo ay nakipagdigma. Hindi ganun ang sitwasyon noon. At iyan ang nagdadala sa atin sa problema ni Donald Trump. Lahat nagtatanong anong kanyang estratehiya. Ano ang ginagawa niya? Sa palagay ko, para maintindihan si Donald Trump, na dati kong hindi matanggap pero ngayon ay tanggap ko na. Balikan natin ang pinakamalaking tagapayo at impluensya sa pagkatao, edukasyon at pagpapalaki kay Trump. Hindi ang kanyang ama, kundi si Roy Cohn. 3 panuntunan sa buhay si Roy Cohn. Una, umatake ng umatake. Huwag tumigil sa pag-atake. Sa madaling salita, maging walang humpay. Kahit na iniisip mong mananalo ka o hindi, kahit na makatarungan o hindi ang iyong dahilan, hindi mahalaga ang mga bagay na yon. Walang moralidad na kasangkot. Kung may gusto ka, umatake ka lang ng umatake hanggang makuha mo ito. Pangalawa, itanggi ang lahat. Kung may nagawa kang mali, kung nagkamali ka, huwag kang mag-alala. Basta itanggi mo lang, itanggi mo lang, itanggi mo lang. Mahalaga ang unang 2 patakaran. Ang pangatlo naman ay ideklara lagi ang tagumpay. Anumang mangyari, ikaw ay matagumpay. Hanuman mangyari, ponalo ka. Lahat ng iba ay nabigo. Lahat ng iba ay walang halaga. Lahat ng iba ay tanga. Ikaw ang henyo, panalo ka. Ideklara mo ang tagumpay at magpatuloy. Talagang nakabuti ito kay Pangulong Trump. 6 na beses siyang nagdeklara ng bankruptcy. Para sa kanya at sa marami sa New York na may daan-daang milyon o bilyong dolyar, parang business model na lang ang bankruptcy. Kapag nagdeklara ka ng bankruptcy, magsisimula ka ulit at kukuha ng pera mula sa iba para sa susunod mong gagawin. Kaya sa tingin ko, kung naiintindihan mo ang mga bagay na yon at kung may tinatawag mga estratehiya, pasok yon sa 3 puntong yon. Nagpasya siyang atakihin ng Iran para suportahan ang Israel. Bakit kaya? Pwede tayong maglaan ng oras sa pagsubaybay sa pera. Malinaw na kung wala ang mga Zionistang bilyonaryo na nagbigay ng malaking pera at nagtipon ng tao sa kanilang kampo na dati ay laban kay Trump dahil magkaiba ang eleksyon ng 2020 at 2024. Kung titingnan mo, sina Zuckerberg at iba pang gumastos ng daan-daang milyong dolyar para talunin si Trump ay wala na at umatras. Nagsimimula sila magpunta sa Mar-a-Lago para sumipsip kay Trump. Gusto ng mga taong ito ng digmaan laban sa Iran. Gusto nila ng digmaan sa Iran nang hindi bababa sa 30 taon. May nagsasabing 40 o 47 taon, pero tiyak na 30 taon na itong hindi mapag-aalinlanganan. Palaging paniniwala na hindi ligtas ang Israel hanggat may kaaway. Lalo na ang Iran na itinuturing na pinakamabigat. Iyon ang argumento. Tandaan, sinasabing ang Iran ay isang estadong sumusuporta sa terorismo. Pero kalokohan yon. Hindi mahalaga kung ano ang totoo. Tandaan mo? Unang patakaran, aatake tayo. Pagkatapos, haharapin mo ang tanong na, General, gaano katagal ito? Anong kailangan? Anong kaya nating gawin? Lalapit ka rin sa mga ahensya ng intelihensya. Lalapit ka sa mga Israeli mong kaibigan na nagtutulak sa'yo. Sa huli, akala natin dito tatagal. Marahil ilang araw lang, baka 1 linggo. Babagsak sila. Makukuha natin gusto natin.
Pero pumalpak yon. May posibilidad ba talagang mangyari yon? Sa tingin ko, niloko lang siya ng mga Israeli at tanging tanga lang ang maniniwalang posible yon. Pinili niyang maniwala sa kasinungalingan. Kaya napunta siya sa mahirap na sitwasyon. Hindi niya kayang aminin ang pagkatalo. Kaya kailangan niyang itanggi na may pumalpak. Kaya lagi nating naririnig ang linyang. Nawasak na namin ang kanilang hukbo. Ay, ang Air Force at Navy nila. Sa totoo lang, Wala na talaga silang Air Force mula nang umalis si Shah sa bansa. Wala namang masisira. At Navy? Well, mayroon silang 7 lumang frigate na madaling targetin at palubugin. Walang problema. Tapos, marami silang maliliit na bangka. Mayroon silang mga submersibleng walang tripulante. Mayroon silang mga sasakyang pandagat sa ibabaw ng tubig na walang tripulante. Hindi pa natin natatamaan lahat ng yon. Mahirap talagang gawin yon. malamang may imbakan sila ng mga hinayupak na pwede nilang palabasin kahit kailan. Pero ginagawa pa rin namin ang lahat na makakaya namin. Pero balik siya lagi sa mga pamilyar na sukatan mula noon, gaya ng sa Vietnam. Balikan ang Desert Storm. Pwede mong pakinggan si Schwarzkopf na nagsabing, ngayong araw, winasak natin ang 152 piraso ng artilyerya at 300 tangke. Sige, ayos lang. Nalaman natin na karamihan doon ay kalokohan lang. Hindi yun totoo. At pangalawa, wala namang naging epekto. Wala namang napilitang umalis o lumipat. Nanatili lang sila kung nasaan sila. Meron tayong katulad na sitwasyon ngayon sa Iran. Maliban na lang na ang Iran ay naghahanda na para dito nang hindi bababa sa 20 taon. Nagtayo sila ng mga malalaking complex sa ilalim ng lupa. Makikita lang sa ibabaw ang pinsala sa kanila. At tila hindi naman ito nakaapekto sa kakayahan nila maglunsad ng missile sa iba't ibang distansya. Kabilang ang theater ballistic missiles. At mukhang mayroon pa silang libo-libo na mga unmanned system o drone na natitira. Kaya hindi yun gumana. At walang ebidensya na nagugutom ang Iran. Walang ebidensya na malapit na maghiwa-hiwalay ang Iran. Walang ebidensya na malapit na makaranas ng matinding kaguluhan ang Iran. Maraming ebidensya na lalo nating pinagkaisa ang lipunan sa Iran. Ngayon, anong gagawin natin? At paano naman ang blockade na ito? Para sa akin, hindi seryoso ang blockade gaya ng sinasabi ng presidente. Parte lang ito ng palabas ng tigil putukan. Ano nga ba ang layunin ng tigil putukan? Ito ay para magdagdag ng supply, ayusin, magsaayos muli ng kagamitan, magpakarga muli ng gasolina at mag-armas ulit. Yan ang nangyayari sa kampo natin. At saka, nangyari na rin yan sa mga Iranian. Napunuan sila ng gasolina, armas, at supply ng mga Ruso at Sino hanggat kaya nila. Sa palagay ko, napalitan na ang marami sa mga di-umanay na wala ng Iran nitong mga nakaraang araw. Lalo na sa tulong ng mga Chino. Alam mo, si Pangulong Trump ay parang binabawi ang hindi nangyayari Sa pamamagitan ng paglikha ng ilusyon na may nangyayari, kaya nagpapadala siya ng mga tweet. O sige, pinangako ng China na hindi na sila magpapadala ng armas. Mahal daw nila ako. Paliligayahin ko sila dahil papasok din sila sa gulpo. At sabi nila, sige, tara na. Kalokohan lang lahat yan, walang saysay. Hindi totoo. Nalaman natin na sa huling pag-uusap, Si J.D. Vance, ang vice-presidente, ay ilang beses lumabas ng kwarto at mukhang nag-ulat ng progreso kay Ginoong Netanyahu. Nakikita natin na sina Ginong Witkoff at Ginoong Kushner na hindi bahagi ng gobyerno ay walang kredibilidad o karanasan sa diplomasya. nagkataon lang na sila ay mga bilyonaryong kaibigan ni Trump at mga Hudyo at tila mga Zionista. Sapat na raw yon para katawanin ang interes ng Estados Unidos at mga Amerikano. Pag pinagsama mo ito, mapapaisip ka, Anong gagawin mo ngayon, Donald? Sa tingin ko, napagpasya na ni Donald na iisa na lang ang pagpipilian niya. Wasakin ng Iran dahil naniniwala siyang magdudulot ito ng pagkakahiwa-hiwalay ng Estado at lipunan at mapipilit ang sundin ng mga Iranian ang gusto ng mga Israeli. dahil sa uli, Yun naman talaga ang tungkol dito. Hindi tayong gumagawa ng mga kahilingan. Sinasabi nating may mga kahilingan, pero mga kahilingan yon ng Israel. Ano ang unang kahilingan ng Israel? Wala ng uranium enrichment. Tanggal na talaga yon sa usapan. Kailangan ninyong isuko ito ng buo at isuko ang inyong soberanya sa amin sa pamamagitan ng pagpapahintulot na inspeksyonin namin at yakin na ganun nga ang nangyayari. Pero hindi gagawin yon ng mga Iranian. Kung may natutunan sila sa digmaan, yon ay kapag wala kang sandatang nuklear, madali kang atakihin ng Estados Unidos at Israel na parehong may nuklear na armas. sa tingin ko, simple lang. Kailangan ninyong tanggalin ang karamihan ng ballistic missiles nyo dahil banta yun sa amin. Gusto rin naming manatili kayong mahina at madaling atakihin ang aming bansa. Kaya dapat mo itong alisin.
Sa huli, ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng makipagtulungan o sumuporta kahit sa mga kaibigan mo sa riyon. Kaya sinabi ng mga Iranyano, hindi namin kayang gawin yan. Kung ganon, kailangan kayong wasakin. Wala nang usapan. Kahit mahirap ang kalagayan ng Israel at matindi ang pinsala, walang duda dito. Hindi tayo pinapayagang makita ito, pero malala talaga ang sitwasyon. Maraming tao ang umalis ng Israel, lalo na ang mga mamamayang Hudyo. Sa huli, lahat tayo naghihintay na matapos ang tigil putukan. Yun lang ang layunin. Mag-armas, mag-ayos, magdagdag ng supply. Matatapos ito sa Lunes, kaya sa tingin ko magsisimula na rin ang pinakamalaking kampanya ng pambobomba sa araw na yon. Isa na namang pagtatangka ito ng tinatawag nilang kampanya ng himpapawid at misil na di umani magpapapanalo sa digmaan para pasukuin ang Iran. Hindi rin ito gagana. Pagkatapos ng 4 o 5 araw ng matinding pambobomba at pagpapakawalan ng mga misil, hindi pa rin susuko ang mga Iranian at magpapatuloy sila sa pagpapakawala ng mga misil. Ang totoong tanong ay, abot ba tayo sa puntong sasabihin ni Donald Trump, well, yun lang ang kaya kong gawin. Wala na akong magagawa pa. Idinedeklara ko na ang tagumpay. Pwede na ba siyang umalis sa puntong yon? Tama. Depende kung sino ka. Kung ikaw si Donald Trump, baka hindi ka agad makalis. Kasi magsasabi ang mga tao, sandali muna. Hindi mo pwedeng basta ibigay lahat ng nasa Persian Gulf sa iba at ipaubaya ang Strait sa mga Iranian. Siyempre, nagawa natin yon dahil bago ang giyera, maayos ang lahat at tuloy-tuloy ang daloy ng langis. Lahat ng mahalagang produkto na may sangkap na petrolyo ay ginagawa nun. Mula sa plastic hanggang microcircuitry, aluminium, sulfuric acid, kahit ano pa, pati abono. Kaya ano pang pwedeng mangyari? E di, meron kang China. May interes na ngayon ang mga Chino. Dapat tandaan na may ibang paraan ang mga Iranian sa pag-export ng langis gamit ang overland pipeline. May access sila sa Dagat Caspian. Sa pagitan ng dalawang yon, pati na ang mga riles at iba pang paraan, kaya nilang magpadala ng langis papuntang China. Ngayon, hindi ko masasabi kung gaano karami, pero masasabi kong nagawa na nila yon. May sistema na sila at gagawin nila yon. Hindi rin tuluyang talo ang Iran, gaya ng gustong paniwalaan ni Pangulong Trump. Pero, makikialam ba ang Tsino sa anumang paraan? Gusto nila ng access sa langis at golpo ng Persia. Pero kung nasa Beijing ka at nanonood, baka sabihin mong siraulo ang mga taong ito. Ang susunod na alam mo, maglalagay na sila ng mga missile sa Taiwan at hahamunin tayong umatake. Gusto nilang atakihin tayo dahil sa Taiwan. Hindi natin dapat hayaan mangyari yon. Kasi ngayon lang bumisita sa Beijing ang leader ng majority party ng Taiwan, kinausap si Pangulong Xi, at nagkasundo silang ayos ang lahat, walang digmaan. Walang magaganap na digmaan. Malamang, sa pagboto natin mismo ay mapasama tayo sa China. Alam mo, natural lang ito mangyari. Bumabalik tayo sa evolutionaryong programa bago natin hinamon ang interes ng China sa kanilang teritoryo. Baka magdesisyon ang mga Chino na makialam ngayon. Hindi ko alam, pwede nilang gawin yon. Nariyan din ang mga Ruso. At syempre, ang mga Ruso ay katatamulang umano ng tinatayang 1 trilyong rubles na dagdag na kita bukod pa sa kinikita nila mula sa kanilang langis. Si Lavrov ay kakagaling lang sa Beijing. Sabi niya, magbabare na kami at ibibigay lahat ng kaya naming ibigay sa inyo, pati sa mga Hapones, Koreano at iba pa. Pero sisiguraduhin namin kayo't Sina ang makakakuha ng kailangan ninyo. At ngayon nakikita natin na may mga pag-ipon ng mga tropa sa loob ng Ukraine sa dalawang pangunahing direksyon. Isa ay mula sa Sami na papuntang kanluran diretso sa Kiev. At ang isa naman ay sa timog na dadaan sa Zaporizhia, tatawid sa ilog at bababa papuntang Odessa. Di na ako magtataka kung biglang sabihin ni Vladimir Putin, sige, tapusin na natin ito ng tuluyan. Sa totoo lang, nanalo na siya sa estratehiya pero lahat ay pagod na sa istorbo ng mga drone ng Ukraine dahil wala na silang maipapadala o tao na pwedeng umatake. Pinapadala lang nila ang tao at namamatay sa labanan at lahat ng ito ay hahantong sa masamang kalalabasan para sa atin. Iyan ang buod ko ng pandaigdigang kaguluhan kung gusto mong tawagin yon. Para sa akin, yon talaga yon. Oo, napaka-interesanting pananaw yan, Coronel. Gusto ko nang ibigay sa iyong pagkakataon. Hayaan kang magsalita dahil ang dami mong magagandang paraan para pagsama-samain lahat ng mga pandaigdigang isyong ito. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, ang tinitingnan natin ngayon ay, alam mo na, hanggang ngayon, papasok na tayo sa ikapitong linggo. Sa tingin ko, estratehikong talo ito para sa Estados Unidos dahil wala pa tayong natutupad na layuning militar. Gusto kong balikan si Donald Trump.
At alam mo, talagang naghahanap ba siya ng paraan para makalabas dito? Sa tingin mo ba basta na lang siyang aalis dito at ideklara ang panalo niya tulad ng sabi mo? Sabi ng mentor niya, itanggi at ideklara ang tagumpay lagi. Sa tingin mo ba posibleng makarating sa puntong may tropang Amerikano sa Iran at mauwi sa ganoong labanan? Lahat ay na-excite kapag tungkol sa mga tropa. Kaya kailangan nating maintindihan ang mga tropang ipinadala doon o dinala sa pamamagitan ng eroplano kahit anong gusto mong itawag. Karamihan sa kanila ay magagaang impanterya. Ngayon, magagaling silang sundalo at mga marines. Organisado, sinanay, at sinangkapan sila para sa mga misyon noong 30 hanggang 40 taon nang nakalipas. Pero mahigpit pa rin tayo nakakapit sa nakaraan tungkol sa militar ng Amerika. May airborne division pa rin tayong handang mag-parachute kahit saan at malipol. May napakagandang aklat na Thriving on Failure tungkol sa mga airborne forces. Tinutukoy nito ang lahat ng airborne forces, pati kung ilan sila ngayon at noong simula. Tayo ang may malaking dibisyong puno na magagaang impanterya. Noong 1900, tinanong si Schwarzkopf, isang opisyal ng infantry, kung bakit hindi gamitin ang ika-82 at payagang mag-parachute sila sa Nasiriyah, isang malaking paliparan sa Ilog Euphrates. Sabi niya, baliw ka ba? Paano natin alam na hindi bubukas ang air defenses at papatayin lahat? Sabi niya, kalimutan mo na. Di sila pupunta. Nang dumating ang ika-82, sumakay sila sa school bus papasok ng bansa. Medyo nakakahiya para sa paratrooper, pero sumakay pa rin sila. Pagkatapos, nandyan naman ang mga Marines. Gusto ng mga Marines na magsagawa ng pagsalakay sa Kuwait City Port. At si Schwarzkopf, halos pinalayas sila at sinabi, baliw ba kayo? Marami pa kayong mamamatay dahil sa aksidente. Hindi natin kailangan yan. Masyadong delikado. Kalimutan na lang. Sayang oras. Sinubukan na ng mga Marines mag-landing sa baybayin ng Iraq. Isa sa mga barko ng Navy ay tumama sa isang mina at doon na natapos yon. Kasi ang mga mina, anong magagawa mo tungkol doon? Paano mo malalaman kung nakuha mo na lahat? 2 o 3 mina lang ang kailangan doon. Ayon sa isang general ng Marines, sapat nang makita ang grupo na nagtapo ng 50 galon na drum sa tubig para matapos ang amphibious operation. May light infantry tayo siguro para gamitin sa pagsakop ng mga isla sa Gulpong Persiko. Iniisip nilang kapag nakuha ang 2 o 3 isla, malaking pagbabagong ito sa sitwasyon. Hindi ko pa alam kung paano dahil sa huli, wala sa mga barko na gustong dumaan sa kipot na yon ang masasaklaw ng siguro. Hindi gagawin ng Lloyds of London yon. Wala silang kinalaman sa sitwasyon. Basta war zone. Lloyds of London ang nagsara sa kipot ng Hormuz, hindi Iran. Hawak na ng Iran ang sitwasyon. Pero paano mababago ng pagsakop sa ilang isla ito? Kung makarating man sila sa mga islang yon nang hindi napapabagsak habang nasa himpapawid, kailangan pa rin nilang manatili ron. Kailangan nilang protektahan ang sarili laban sa mga taktikang balistikong misil at mga sistemang walang tauhan. Lalo na ang mga Shahad drone at iba pang sunod-sunod na dumarating na may mga warhead at tumatama ng eksakto. Wala akong nakikitang mabuting mangyayari rito. Hindi ko rin iniisip na handang aminin ni Donald Trump ang pagkatalo, gaya ng napag-usapan natin. Nakikita natin ang huling dramatikong pagtatangka na durugin ang Iran. Pagkatapos nun, posible na ang lahat. Pero lagi kong iniisip kung ano pang kayang gawin ng mga Tsino. Pagkatapos, kung titignan mo ang reyon, hayagang nagsasalita ang mga lider ng Israel sa mga paraang tingin ko'y delikado, pero hindi sila mali. Ginagawa nila ito ng hayagan. Ginigit ng Turkey gaya ng gusto nilang bigasin, ay handang umatake sa Israel. Sa simula pa lang, ang Ottoman Turkey, at pagkatapos ay ang kasalukuyang estadong Turkish na meron tayo ngayon ang naging dambuhalang presensya sa silid. Sila ay likas na estratehikong kapangyarihan kung tutuusin. Ang mga dinamika sa rehiyon ang nagbubungga nito. Sa katunayan, kung babalikan mong nakaraang 2,000 taon, masasabi mong may 2 dakilang kapangyarihan. Isa ang Turkey at ang isa naman ay Persia. Ngayon, mabigat ang dagok na tinanggap ng Persyano, pero hindi sila mawawala, malulugi o susuko. Ganon din ang dagok na tinanggap ng Israel. At sa susunod na labanan, sa tingin ko, maaring maging nakamamatay ito para sa Israel sa maraming paraan. At ang mga Israeli, ito ay sinapanggulo o punong ministro Netanyahu at ang kanyang naunang si Naftali Bennett ay parehong nagsabi na ang mga Turko ay maaring mas malaking banta pa sa Israel kaysa sa Iran. Sa tingin ko,
Ang palagay ay gagamitin na nila ang sandatahang lakas ng Amerika para umatake sa mga Turko. Hindi ko akalaing gagana yon. Mayroon pang Ehipto, parang kumukulong palayok. Si General Sisi, kaibigan natin, ay hindi komportable sa ganitong sitwasyon. Maaari siyang mawala kahit kailan. Takot siyang kumilos dahil baka bumalik sa kanya ang epekto ng kanyang gawa. Galit na galit ang mga taga-Ehipto at ang kanilang sandatahang lakas at gustong parusahan ng mga Israeli dahil sa ginawa nila sa mga kapatid nilang Palestinong Arabo. At siyempre, nariyan si Ginong Erdogan at ang kanyang mga ambisyong Ottoman. Sila ang may pinakamalaking hukbo sa NATO. Meron silang napakahusay na mga puwersang panlupa, mahusay ang armas at kagamitan. Meron silang mga misil, tactical na ballistic missiles, nakamamatay na ballistic missiles, at maraming sistemang walang tauhan. Malakas ang kanilang hukbong dagat at kayang magdulot ng matinding pinsala mula sa dagat. Ano ang pumipigil sa mga Turko at Ehipsyo na agad kumilos ng matindi laban sa Israel para tapusin ito? Bakit hindi nila ito gagawin? Mas malaki ngayon ang galit sa estadong Hudyo sa riyon kaysa dati sa kasaysayan. Lahat ito ay posibilidad lang. Hindi naman ako si Nostradamus. Hindi ko masasabi sa iyo kung anong mangyayari, pero masasabi ko na napakasama ng posibleng mangyari. At syempre, hindi pa natin napag-uusapan ang mga sandatang nuklear na hawak ng Israel na maaari nilang gamitin. Ngayon, nagbigay ng mga nagbabantang pahayag ang mga Ruso na nagbabala sa mga Israeli na huwag nilang isipin yon. Nangako mga Pakistani na kung gagamit ng nuclear na sandatang Israel, sisiguruhin nilang maatake ng sandatang nuclear ang Israel. At syempre, Ayon sa mga Tsino, ito na ang katapusan ng Israel. Kaya umaasa tayo na hindi yon mangyayari. Pero mukhang wala tayong kontrol sa Israel. Parang mas kontrolado pa tayo ng Israel. Coronel, paano naman si Donald Trump? Ibig kong sabihin, habang pinagmamasdan mo siya, alam mo, nakita natin siyang nagbahagi ng AI na larawan niya na parang si Jesus. Parang ang daming kakaibang nangyayari sa White House. Nag-aalala ka ba sa pag-iisip niya? Sa tingin mo ba parang nawawala na siya sa sarili niya ngayon? Totoo bang hindi na talaga siya nasa tamang pag-iisip para pamunuan ang bansa nito? Tingin ko, totoo yan at may solusyon dyan. Ang ika-25 susog, kabilang dito ang pagpupulong ng gabinete para magdesisyong alisin siya sa pwesto. Sa alam ko, takot lahat ng nasa gabinete kay Donald Trump, lalo na si J.D. Vance. Kaya wala akong nakikitang mangyayari doon. Gayunpaman, posible pa rin. Kung ang mga Zionistang bilyonaryo tulad dina Larry Ellison, Ackerman, Zuckerberg at iba pa, ay magpasya na siya ay naging mas pabigat kaysa pakinabang para sa kanila. Sa kanilang mga layunin para sa kataas-taasang kapangyarihan ng mga Hudyo sa gitnang silangan at posibleng dominasyon sa pandaigdigang pananalapi. Maaaring sabihin nilang oras na para siya umalis at magbagong sitwasyon dahil kontrolado rin ng mga taong yon ang Kongreso. Ilan ang mga taong tumayo at matapang na nagsalita para sa agarang pagtatapos ng labanan. Agarang pagtatapos ng labanan batay sa salig sa konstitusyon o kagustuhan ng Kongreso o anumang iba pa. Ilan ang nagsabi na hindi na namin popondohan ito? Walang nangyaring ganoon. May ilang Republican at Democrat, pero karamihan ay tahimik lang. Magiging interesante kapag bumagsak si Trump, at sa tingin ko, mangyayari yon. Sa huli, magiging sakuna ito at mapaparusahan siya. Siyang magiging scapegoat kumbaga. Pero siya rin ang pangunahing gumaganap sa sarili niyang trahedya. Pero ang natitirang miyembro ng Kongreso ay iniisip na makakalusot sila at makakatakas dito. Sa tingin ko, hindi ganoon. Sa tingin ko, paparating ang sakuna sa ekonomiya at pananalapi. Tatanungin ng mga tao, paano niyo ito nagawa sa amin? Mawawala na silang lahat. Sa tingin ko ganun nga, mukhang totoo. Ang baba ng ratings niya sa survey, pinakamababa sa kasaysayan at Abril pa lang. Marami pa tayong buwan bago ang midterm election sa Nobyembre. Pero sa tingin ko, habang tumatagal ang sakuna, lalong mahihirapan si Trump mapanatili ang kapangyarihan niya. Sa palagay ko, ito na ang simula ng katapusan. O, ang tanong ay, anong pagbabago ang may dudulot ng midterm elections? Ang ibig kong sabihin, ang tanging nakikita ko sa tinatawag kong matinding kaliwa ay ang galit sa mga puti, galit sa bansang ito, sa puting sibilisasyon na kinamumuhian nila. Sa tingin ko, malinaw naman yon. Gagawin nila ang lahat para pahinain ang pamamayani ng batas at magdulot ng kaguluhan sa bansa. Iyan ang matinding kaliwa. Pero ano ba ang pinagkaiba? Pareho lang naman ang gagawin nila. Lahat ay para sa sariling yaman.
Sila ay kabilang sa mas malawak na uring Epstein. Aling bahagi ng uring Epstein ang gusto mong iboto sa Nobyembre? Maganda ang punto mo. Sa tingin ko, lalo pang papalalain ng Estados Unidos ang sitwasyon. Alam mo, pagkatapos ng tigil putukan, posible itong huling subok na bombahin ng Iran hanggang sa tuluyang mawala ito. Sa tingin mo, gaano ito katatagal? Gaano pa katagal ang laban ng ito? Kung hihingi ako ng prediksyon mo, ano ang nakikita mong susunod na mangyayari? Ang hinala ko ay si General Kane, na siya ay... Sa madaling salita, ang namumuno sa operasyong ito ay mula sa hukbong himpapawid. Iniisip niya ang bilang ng bomba, target, pag-atake at iba pa. Kung papasok siya sa Oval Office matapos ang 3 hanggang 4 na araw at wala siyang konkretong ebidensya na nalalapit na pagbagsak o pagkakawatak-watak, magsisimula na silang seryosong pag-usapan kung paano sila aatras. Ngayon, paano ka aatras? Ang tama, wag nang ituloy ang isa pang pambubumba na sayang lang sa oras. Sana hindi na ito mangyari. Ang matalinong gawin ay sabihin, tingnan mo, ginawa na natin ang lahat ng makakaya natin at hindi tayo naging matagumpay. Isang paraan lang para umusad, hindi ito lakas militar. Kailangan natin ng pandigdigang kumperensya ng malalaking at maliliit na bansa para pag-usapan at lanuhin ang solusyon sa problemang ito. Kung paano buhayin muli ang sektor ng enerhiya at maibalik sa normal. At paano pamahalaan ang kipot ng Hormuz sa hinaharap. Gaya ng sabi ko, kung pupunta ka sa kipot ng Dardanelles, sa pagitan ng Turkey at Europa sa Bosphorus, ang mga Turko ang nangangasiwa rito. At ang Montrose Convention ay naipatupad noong 1926 at mahusay at maayos itong pinamahalaan ng mga Turko. Walang naging problema kaya wala akong dahilan para hindi tanggapin ang realidad at itanong kung sino ang may pinakamaraming baybayin sa Persian Gulf. Iran. Sino ang pinakainteresado sa mangyayari sa Gulpo? Iran. Kung ganon, maaaring gawing responsible ang Iran sa pamamahala ng kipot. Gayunpaman, dapat malinaw na tukuyin at iguhit ang mga hangganan para sa kasiyahan ng lahat, gaya ng sa Montrose Convention. Pero hinihiling mo kay Donald Trump na talikuran si Netanyahu, talikuran ang mga Zionistang bilyonaryo at sabihin, tingnan mo, hindi na natin ito kayang gawin. Nakakasama na ito sa Estados Unidos. Alam mo, sumobra na tayo. Sa tingin ko, hindi siya ganung tao. Para sa akin, tao siya ni Roy Cohn. Ang tao ni Roy Cohn ay laging sasabing umatake, itanggi lahat at igiit na maganda at matagumpay ang lahat. Kaya hindi ko na nang pinapansin ang mga tweets sa 2:00 ng umaga at mga posts sa X at iba pang lumalabas. Sa tingin ko, karamihan dito ay kalokohan lang at may ilan talagang nakakagulat. Pero ang katotohanang nagpapanggap siya na parang si Kristo ay nagpapakita ng isang uri ng hindi katatagan ng pag-iisip na hindi natin pwedeng baliwalain. At pagkatapos, pakinggan mo siyang subukang ipaliwanag ito at sabihin sa ating lahat na iniisip niya ang sarili niya bilang isang manggagamot na magpapagaling sa mga tao. Hindi ka panipaniwala, dapat siyang umalis. Sa tingin ko, sa huli ay aalisin din siya sa pwesto. Mas maganda kung agad nila itong gawin. Pero ang tanong, anong susunod? Si J.D. Vance ay kasing tapat din sa Israel First Club tulad ni Donald Trump. Maaring mas maraming impormasyon sa Epstein file tungkol kay Trump kaysa kay Vance. Pero sino ang nakakaalam? Nasa kapangyarihan pa rin ang uri ni Epstein pero hindi magtatagal. Babagsak silang lahat dahil dito. Pumapasok tayo sa masamang kalagayan. Hindi lang sa mundo, kundi pati sa bansa natin. Pero sa ngayon, naiipit ka. Kaya kung aalisin mo, kung tatanggalin mo si Trump at ipapalit mo si J.D. Vance, makakakuha ka ba ng tunay na pagbabago? Tama. Mga hirap isipin. O baka mahirap talagang isipin. Colonel, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa napakahalagang oras mo ngayon. Laging nakakatuwang makipag-usap sa iyo. Sabihin mo sa lahat kung saan pa namin makikita ang iba mo pang mga gawa. Alam ko na may lumalagong Substack ka na talagang maganda ang takbo. Ipaalam mo lang sa lahat kung saan ka namin pwedeng sundan. Ito ang Gregor Warrior Substack. Iniimbitahan ko kayong tingnan. 2 na ang nagawa ko at maraming tumulong sa akin. Hindi lang ako naglagay ng mga bagong bagay na naisulat ko sa nakaraang 2 hanggang 3 linggo, na mukhang gusto naman ng lahat. Pero nagpo-post din ako ng mga bagay na nailatala na noon pang mga taon. Mula pa noong 2009, 2008, 2012, at 2017. 18,
Dito ko tapat na pinag-uusapan ang lahat na nakikita mo ngayon sa gulpo. Ang paggamit ng mga strike system, may tao man o wala, at ang ugnayan ng mga ito sa overhead surveillance kung saan ang tuloy-tuloy na pagmamanman ang nagbibigay ng tumpak na datos para sa pagtukoy ng target. Kaya ang Iran, sa totoo lang, ay nagawang gawing isang sona ng patayan ang lahat mula 500 hanggang 1,000 milya lampas sa kanilang hangganan. Kapag nagpakita ka ron, tiyak na makikita at matutukoy ka. Kung makikita ka, siguradong magiging target ka. Kung magiging target ka, maaari kang mapatay. Ganun kasimple. Ganito ang pakikidigma ngayon sa ika-21 siglo. Ikalangong digmaang pandigdig ang basihan natin, pero hindi yun ubra. Coronel, salamat sa iyong magagandang pananaw. Alam kong gustong-gusto ka ng mga tagapanood at excited akong matuto mula sa iyo. Ilalagay namin ang mga links sa ibaba ng description para masundan ang Substack ni Coronel. Salamat sa panonood hanggang sa puntong ito ng video, mga kaibigan. Lubos naming ikinagagalak na maihatin sa inyo ang pinakamahusay na mga panayam mula sa mga eksperto sa geopolitika sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong napakagandang suporta at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating video.